may nag-comment kanina dun sa ating videos. Matagal na video yun mga idol. So nabasa ko lang kanina. So isa siyang ginang na nandito sa Pilipinas. Hindi ko lang na-screenshot yung kanyang comment mga lods, natabunan na. So hindi ko na mahanap kung nasaan. So ayan, i-share ko lang sa inyo. At baka mapanood niya to, malaman niya kung ano yung kasagutan. So sabi niya sa akin, doon sa pagkakaalala ko, sabi niya, Sir, pwede po bang pauwiin yung Mr. sa South Korea ng asawa? So yung asawa niya na nasa Korea is PNP na. Ayan, tinanong ko siya, paano niyo po siya pauwiin? Sabi nung paraan, meron po ba kayong kilala na pwede niyong mahinga ng tulong para ipahuli yung asawa niyo? So hindi ko alam kung meron silang trouble mga idol, kaya gusto niyang pauwiin yung asawa niya, no? Hindi ko alam kung meron silang problema. So mostly naman kasi yung mister, ayan, o yung misis, ayan, nagkakaroon ng problema sa South Korea, sa abroad. Kaya naman yung misis o mister na nandito sa Pilipinas, ayan, nagkakaroon ng idea o pauwiin yung asawa, kaya by force ipa-deport. So siguro si mister merong maging problema doon. Siguro yung responsibilities niya rito sa Pilipinas, sa pamilya niya, napababayaan na. So yung si Mrs. kung dumating doon sa point na talagang nag-decide siya na pauwiin yung asawa niya by force. So sabi niya, yun nga, ulitin natin yung tanong niya. Sabi niya, pwede pong pauwiin yung asawa na nasa Korea na PNP na. So kung wala kayong alitan, ayan madam, kung wala kayong alitan, kung gusto lang umuwi ni sir na voluntarily, walang magiging masyadong hassle. Kasi kukuha lang siya ng ticket, ayan, mag-report lang siya sa immigration, kukuha lang siya ng plane ticket, and then yun na, good to go na. Pagdating ng araw ng flight niya, punta siya sa airport, yun, makauwi siya ng maayos. Pero dahil sa galit nyo, kaya gusto niyo siyang pauwiin, mayroon siyang ginagawang hindi maganda ron, gusto niyo siyang pauwiin, mas madaling salita, gusto niyo siyang ipa-deport. So kung nandito ako sa Pilipinas madam, ang pinakamadaling paraan para magpahuli ng asawa na gusto mong ipa-deport na nasa Korea, kung nandito ako sa Pinas, pinakamadaling paraan dyan kung alam mo yung eksaktong address niya kung saan siya nagtatrabaho o kung saan siya nakatira. Unang-una yun na, dapat alam mo yung address. Pangalawa, dapat meron kang kakilala doon, kamag-anak, kaibigan na magsusumbong sa kanya para hulihin siya ng police or ng immigration. So ganun po ang pinakamadaling paraan para magpahuli ng TNT. So sabi ni ma'am, matutulungan kaya ako ng OWA kung lalapit ako sa kanila para mapauwi ang asawa ko. So walang maitutulong sa inyo ang OWA. Kung yun nga ang immigration sa Korea, mga madam, hirap silang hulihin ang mga TNT sa South Korea kasi nga napakaraming foreigner dyan. Hindi mo alam sa mga yan kung sino yung mga legal at hindi legal. So kailangan nilang isa-isahin yan. So kahit na magsumbong kayo sa OWA, magsumbong kayo sa DMW na yung asawa niyo, wala silang magagawa. Magsumbong kayo sa Polo, wala silang magagawa. Kasi yung mga unregistered nga yung mga yan. Kung EPS yung asawa niyo madam, naka-register yan sa Libor, alam nila kung saan nila pupuntahan. Kung meron kang reklamo, ayan, puntahan nila yung company, pwede nilang pauwiin. Pero yung mga katulad niya na TNT, mga unregistered, walang record din, hindi alam ng gobyerno ng Korea, hindi nila alam kung nasaan yung TNT niyan. So paano nila pauwiin? Paano nila uuwiin? Diba? So hindi yan ipa-priority ng immigration ng Korea o ng mga pulis na ulihin kung wala namang mabigat na kaso. Oo, yung pagiging TNT sa talagang kaso rin yan. Kaya lang hindi yan priority. Kung isusumbong mo yung asawa mo na kung reason mo lang is para pauwiin dito dahil gumagawa ng hindi maganda. So hindi yan pag-aksaya ng panahon ng Korean government o ng immigration o ng mga pulis. So mahirapan ka na pahuli yung asawa mo kung saan na siyang TNT. Siyempre hindi mo alam kung nasaan siya, di ba? Hindi yan hahalugarin ng immigration o ng Korean police para lang hulihin yung asawa mo, madam. So mahirapan ka dyan, malabo yung gusto mo na ipa-deport o pauwiin yung asawa mo by force dahil kung ano man kadahilanan, madam, no? So yan madam, yung una ko yung advice sa'yo, kung may kilala ka doon na alam mo yung pinagtatrabahoan niya at alam, o ikaw mismo alam mo yung pinagtatrabahoan niya, alam mo yung address niya kung saan siya nakatira at meron kang kakilala doon na pwede hinga mo ng tulong na magsumbong kung nasaan siya, yun, mahuhuli siya, ma-deport siya. Pero kung wala kang idea kung nasaan siya, malabo na mapa-deport mo siya o mapahuli. Kung magsusumbong ka sa OWA, wala yung magagawa. Sa DMW, ayan, Polo, Korean, Philippine Embassy sa Korea, wala silang magagawa. Kasi ang mga TNT sa Korea, madam, talagang nagtatago, mahirap silang mahuli, kaya tinawag na TNT, tago ng tago, diba? So mismong immigration ng Korea, hirap silang hulihin kasi nga sa napakaraming TNT foreigner sa South Korea, iba-ibang lahi. So mahirapan sila, madam, unless meron magsusumbong kung saan siya nagtatrabaho, kung saan siya nakatira. Yun ang pinakatanging paraan mo, madam. So ayan madam, hopefully sana nasagot ko yung katanungan mo, no? So meron na tayong kaibigan yung kasabay kong umuwi sa Pinas na na-deport din. Ayan, ganyan na nangyari sa'yo, madam. Kaya lang yung babae kasi galing na ng Korea. So yung babae, maraming kaibigan sa South Korea. So parang doon na sila nagkakilala. Doon na sila nag-asawahan. Nagkaanak sila, dalawa, tapos umuwi yung babae dito sa Pinas. Yung lalaki na iwan doon. At yung lalaki nagkaroon ng, ayan, problema. So nagkaroon ng, alam nyo na, di ba? Common problem sa South Korea, di ba? So yung babae, palibasa, dati siyang galing doon at marami siyang mga kaibigan pa doon, mga dating kasamahan, kakilala, siguro mga kumari-kumpare. So ang ginawa niya, kinontak niya yung mga yun at hindi siya ng tulong doon na ipahuli ang kanyang asawa. So yun nga nangyari, nahuli ang asawa niya, na-deport dito sa Pilipinas. Kaya lang, ang masakit doon, hindi na sila nagsama. Talaga hindi na siya binalikan ng kanyang asawa. Pero yung goal niya na mapauwi yung asawa, nagawa niya kasi nga dati siyang nandoon, may kakilala siya, may mga kaibigan siya na nagsumbong doon sa asawa niya. So ganun madam, ang pinakamadaling sistema. Pero kung wala kang kakilala, hindi mo alam kung saan siya nagtatrabaho, malabo madam, mahirapan ka na pauwiin yung iyong
asawa. So ayan madam, hopefully sana nasagot ko yung katanungan mo at nabigyan kita ng idea. So thank you so much for watching. Ingat-ingat sa makita ko na mulo na ron, and God bless sa inyo lahat.